afternoon mga ka-sniper. So yan mga ka-sniper, nandito tayo ngayon sa Motor Central Naik Branch. So ayan po, nandito tayo today para po ipa-PMS o maintenance ng 20K Odo si kay Sniper Click. So papalinis natin panggilid, yung FI niya, tsaka yung kanyang throttle body. Nakalain up at pinapalamig na si Sniper Click. Alright, so good afternoon mga ka-sniper. Ito kasama natin si solid ka-sniper natin, si Arnel. Yan, the best yan. Saka kay Arvin, shoutout kay Arvin. I-check ni Arnel yung ating CBT muna yan, Arnel, no? So yan. Wow! Pinakalas niya muna. So for today's video, ang ating artista or bida ay si Arnel. Tama na yung nakikita nyo dito. So dito to sa Motor Central Naik. Okay, so kung makikita nyo, nabuksan na ni ka-sniper Arnel. Medyo madumi na. Magto 20K, Odo na siya. Nasa 19,985 kung di ako nagkakamali. So wala pa kasing tool si ka-sniper niya, kaya dito tayo kanila Arnel. Hindi ko madali ng DIY eh. Bali yung slider natin, kaya pagka once na alog, yan, tulad yan, alog, tapos matatanggal mo na bigla-bigla. Is, yan yung ano na, kumbaga ito na yung ano ng kapapalitan natin. Slider. So kung nakita nyo umalog na, papalitan na rin yung slider natin. Check natin yung mga bola niya. Ay, yung mga bola niya, bali yung bola na ito is aftermarket na rin ito. Kumbaga ito ay brandahan JBT. Ayun, JBT. Siguro magkaiba na siya ng timbang compare kung sa original na. Pero para sa akin, okay pa naman. Okay pa naman yung bola. Wala pa naman tama. So ayan. Saka kung maano nyo dito, honest, at sasabihin sa inyo talaga nila Arnel yung mga dapat yung palitan sa inyo mga motor. Ayun, bali yung puli natin sir, okay pa naman. Okay pa naman. Gusto naman, wala naman siyang tama. Kadalasan kasi makikita natin pagka napapabayaan ito, hindi natin na may maintain yung pag-CBT. So nagkakatama yung puli natin, katulad niya, minsan nanakot ko ng slider, nagagasgas ito kasi alog siya ng alog, nagagasgas na to. And then sa bola naman, pag napupugpudan tayo ng bola or plywood, tawagin, nagkakatama ito, yung mga kanal yun. Yan, nagkakatama yan. Pero sa inyo naman ay wala. Yan. Narinig nyo, wala naman yung atin. Malalaman natin mamaya kung ano pa yung mga maya advice at honest opinion ni dapat pala bumibili tayo ng gano'n mga ka-sniper. Power tools. Okay. Bali, itong belt natin, ito talaga ay tumatagal ko ng 24,000 kilometers bago kalkan. Pero syempre, kaya tayo nagkakandak ng every 6,000 kilometers sa CBT para malaman natin kung okay pa ba yung mga pyesa natin sa loob, para mag-update natin yung mga belt kung safe pa ba yung biyahe. Kasi kaya tayo nagkakandak ng CBT na is unang-una yan ay para siguridad ng mga biyahe. Yun. Tulad nun, pagka once na naputulan tayo sa biyahe, is abala. Sana yung accident na yun yung pinaka-iiwasan natin. Kaya nga, Jesus name. Sa akin sa akin pag-detect naman is okay pa naman yung ano niya. Makikita mo siya pagkapalitin na. Meron siyang tatak dito, ayan, yung mga gatlang niya. Lumalalim yan. Yun yung nag-focus ng pagkaputol. Pero ito naman is good pa. So good pa daw yung atin. Good.
Thank you, Arnel. Sa mga layunin natin, sir. Ayun, layunin natin. Makakapal pa naman siya. Okay. Ayun nga lang, sa paggamit natin sa araw-araw, yung flat surface nyo nga is bali kumikinis. Kumikinis. Ang original kasi na texture nito is medyo magaspak. Kaya ang gagawin natin dito, lilihain lang natin ng konti. Tapos, para tumaspang siya. Okay. Iwasan yung mabilis na pagkakrali. Yan. Nakita nyo, talagang very informative dito. Lahat ay mapakita at sasabihin sa inyo ng ating solid cast sniper na si Arnel. Kung kailangan naman paltan, papapaltan niya. Kung hindi pa naman, alright. So, hindi pa naman. So, meron siyang suggestion. Tayo nag-CCTV para syempre matanggal natin yung mga lumang grasa na naghalo na ng mga aligabok. And then yung lumang grasa tatanggalin natin, lilinisin natin, papalitan na natin ng bagong grasa, ma-revisit natin ng bago. Wow! Ayan. Yan yung movable parts kasi yan yung inaalagaan natin para hindi bakal sa bakal, masalo ng grasa yung friction na yan. Ganun siya maglaro. Ngayon, kung wala siyang grasa o kaya naubusan, ang tendency niyan, masira. Mas mapapamahal tayo. Tama. Ayan, thank you. So ayan mga ka-sniper, malaking tulong yung advice at mga sineshare ni Arnel sa atin opinion para maiwasan mapagastos kayo ng mahal at iwas din sa aksidente. Safety first. Sa pagkakit naman ng torque bearing, kasama rin natin yung dinecheck yung mga bearing natin kung okay pa ba, and then lilinisan natin yan mamaya at tapos lalagyan natin ng bagong grasa. Sa pag-detect nyan, ngayon pa lang malalaman na natin kung sira na ba siya. Bali, hawakan lang natin ito, tapos ikutin natin yung ganun. Once na siya tumunog, nang garal-gal na yung tunog niya, ibig sabihin, tama na yung bearing niya, yung needle bearing sa yung bearing natin sa kabila. Ibig sabihin, hindi na normal yung likop niya. Kaya, makakarating na tayo ng normal na sound. Ito, bali okay pa naman siya. Lagay natin, lilinisin lang natin. Tapos lalagyan natin ulit ng panibagong klase. Okay. Lighting naman natin, gusto naman sir, nasa tamang kapal pa naman siya. Linisin lang natin. Yan nga mga ka-sniper, kapag busy kayo, Ito sir, medyo talagang dumi lang naman siya. Kumbaga, makikita mo sa normal kasi kung dumi lang talaga siya. Pero siya makikita mo, pagka kinamay mong ganyan, may kasama na siyang langis. May langis na. Indicator na yan na ibig sabihin, hindi nakakawala ng langis sa ating oil seal, sa pulley natin. okay. Side pulley. Bali, papalitan natin yung oil seal na yan. Sige. Alright, so dumako naman tayo sa paglilinis ng ating mga parts sa panggilid, CVT. So ayan, bumili na degreaser. So lilinisan na ni Solid Cast Sniper Arnel. So maganda pati dito, ayan o. Talagang malinis siya gagawin niya ni Arnel. Hindi binabasta lang. Kasi makikita niyo iba, honestly, sa tingin nito. Gusto lang nagtubig. Kaya ginamitan talaga ng degreaser. Okay lang na bumili tayo, at least para din naman yun sa parts ng ating mga motor, tsaka sa safety rin natin, diba? Mas tatagal yung natin. So iwas lalaki yung gastos. Diba Arnel? So yun. Kagaya yung degreaser na yan. So ano raw yan sa mga goma? Apo, friendly use po sa mga goma. Friendly use. Hindi magkakaroon siya na pamamaga o yung pag-expand ng mga goma. Kasi itong mga third thread natin, meron itong mga parts na oil seal sa memory. Yun. So
basta lalagyan lang natin ng gasolina, eh, okay na. Pero nare-respect naman natin yung pamamaraan na yun. Pero yung sa atin, ina-advise lang naman natin yung kung gusto nila ng mas best, no? Yes! Yan, para lang kayo nagliligpit dito, gumamit kayo. Paintbrush. Ito, kaya ginagamitan ni Arnel ng degreaser. Recommended. So, ayan muna. At pag nalinis namin lahat yan, balikan namin kayo. Okay, mga sniper. So, ayan na. Linis naman tayo dyan sa pinakano niya. Nagamitan ng degreaser ni Arnel. Daming dumi, oh. So medyo maingay, pasensya na kayo at kami talagang naka-live yung kuha namin. Limutan natin yung mic nung ano eh. Ganda siya talaga gamitin, ano? Degreaser. So, talagang makikita nyo dyan. Tanggal yung mga dumi na naiiwan. At makikita nyo, pumapatak na rito. Nililinisin muna na kay Sniper Arnel. Balikan namin kayo later, ha. Ano na ginagawa natin dyan, Arnel? Okay, bali sir, ito hard drive, male and female. Yan, lalagyan na natin ito ng grasa. Grasahan natin yung mga ribs niya. So nilalagyan siya ng grasa para Dun sa mga hindi niya is may sumalubong friction. yun, para smooth, ano. Dami na ang grasa dyan is high temp. Yan, high temp grease. Yun. Kasi pagka high temp grease, pagka meron malalim yung pag-init eh, na umiinit yung makina natin, hindi agad natutunaw yung grasa. Sa naiwasan yung pagkalan sa loob ng silbi. So yun, kailangan natin item, ayan, item grease. So yun yung mga parts na nilalagyan ng grease. Yung mga bolitas natin yan, kailangan bago natin ilagay yan, merong grasa yan. Tapos ang gagawin natin dyan, pupunin natin yung grasa. Para meron siyang pondong grasa. Hindi basta-basta maubos, hindi basta-basta matuyo. Nakapondo yung grasa mo. Kahit maglaro-laro siya, meron pa rin matitirang grasa kung sakaling yung iba matunaw na. Napaka-importante din natin magragrasahan itong mga o-ring na to. Magrasahan, make sure lang na magrasahan natin yung area. Kasi ito ay mamaya mapagwerso siya paglalagay ng cover para sa alikabok. Cover.
natin easy. Dire-diretso. At para naman dito sa mga bearing sa loob, kahit di naman ganun kadami, kahit sakto lang, basta tantayin ko lang na hindi kakalat dito sa ano. Mas kasi naulitin dyan, may tendency magtalsigan yung mga iba niyan, yung mga excess. Ang mangyayari, kakalat rin pala yung CVT natin na maging isa din lang magiging dragging. Basta ma-lubricate lang mo natin silang grasa ng maayos. So, para tumagal din yung buhay ng mga torque bearing natin sila. Okay. Dito naman tayo sa pulley. Ito yung spacer niya. Yung spacer niya kasi wala siyang panduan ng grasa, hindi katulad sa iba, yung sa mga PCX, sa ibang motor may panduan siya, may tatlock siya dito sa loob. No? Nagkakaroon niya ng pag mabilis na pag-ikot dito. Ngayon, tendency niya, minsan nangangalawak, minsan nagkakaroon na nag-corrosion. Ang nangyayari, papakat siya, kaya tumitigil siya, kaya ang hirap tanggalin. Kaya gagawin natin, lalagyan natin siya ng grasa. Mapinahuli lang naman, para may iwasan lang yung pagkapit. Basta malagay nyo lang siya kahit ang grasa. Mas lagay nyo ito, lang. So, okay na yan, yan. Yung ganun dito, lagay nyo rin ang kapraso grasa. Kapraso lang, parang yan, para hindi lumala. Tapos ito yung slider natin pinili. Siyempre, gaming parts galing kay Honda. Ito, pinapalitan talaga natin ito. Ito yung magsisipid tayo. Kumbaga kasi ito yung sumasalo ng bigat natin. Bawat bigat. Kaya yung mga paahon na daan natin, yung mga paahon na dinadaan natin. Kaya yung nagsasuffer. Kaya mas mabilis buhat yung slider. Mura lang naman ito, bali nasa 200 plus lang ito. Kaya kung maaari, pagdating natin. Para makita nyo, ito yung code. Yung bali, kanina nga pala nagpalit tayo ng oil seal. Yung sabi kong medyo mainit na. Oil seal na yan. Palitan natin. Para ma-avoid yung leak. So ito naman yun. Genuine parts ng Honda. Tamang paglalagay naman ng bola, meron tamang paglalagay ito. Pero dahil kay JBJ, parehas lang naman yung side niya, halos magkatulad lang. Kahit magkabaliktad, walang problema yan. Pero may tamang paglalagay talaga niya. Tulad din sa mga PCX, meron siyang side na close. Yun yung ilalagay natin ng bandang kanan. Kasi ang takbo ng pulley natin is kapag ano. Kumbaga, may iwanan siya dito. Habang lumalaro siya ganito, meron siyang friction na may maiiwan dito habang naganon siya. Then this makakalo ito. Ngayon, kung matalas kong ganito, possible, mas mabilis yung pagkagasgas ng ating pulleys. No? Malaman kung paano tamang pagkakabit natin. Kung paano natin nababasa, kung nababasa natin yung
sugat. Bone down, bando. Eh, ganun yung paglalagay. Pero sa iba kasi naglalagay mo na torque drive. Parehas lang naman yun. Akin lang kasi is para mas maiwasan mo yung ipit. Ipit na tinatawag. Habang hindi na wala siyang ipit. Bago natin ipit na. Wow! Bali, sa pag-ipit na pala ng tornilyo, na torque drive saka gagamitin natin siya ng torque brake, no? Para masigurado natin yung tamang higpit. Gumamit tayo ng may wrench para sa pag-contra, may tool para sa pag-contra ng ating oil. Bali nakaset siya sa 59 Newton meters, no? Yun, set ka lang. Para tamang-tama lang talaga. Yun. Ayan, bali lock mo sir, para marinig nila ng ano. Once na tumulog na siya, ibig sabihin, nasa tama na siya. So narinig niyo yung click niya, tumagutok na. Tama na yun kasi nakaset na siya dun sa 59. Pagkatapos natin sa pool, dito naman tayo sa torque drive. Kaya kung mapapansin nyo, yung belt natin, hindi siya na-i-belt sa pag-i-belt. Iwasan natin yung pag-i-belt. Ganun lang. Pero yung iba kasi yung torque drive, pwede naman po yun. Tama rin naman po yun. Depende sa Discarte. sa discarte na magkakabit. Kung saan mapapadali. So iseset ulit ni Arnel. Bali, dito naman, sa torque drive natin, gagamit tayo ng 11. And then, ang meter natin is 49. 49. Yun, lumagutok. Nagatik na. Yun. Nagkarinig. Wow! Isa pa nga pala, para dito sa ating cover na bearing, para dun sa axle na torque drive is, pwede natin kalasin yan para mas tumagal yung buhay ng bearing natin. Dahil sa medyo mahirap din maghanap ng pyesang to, kumbaga para tumagal din yung buhay ng ating bearing sa loob. Ang gawin lang natin, kuha tayo ng circlip, yung patanggal ng circlip. Yan, tanggalin lang natin itong pinaka-circlip niya. And then, gamit tayo ng flat screw. Dahan-dahanin lang natin yung pagsungkit. Tanggalin natin yung cover niya. Yan. Tapos, lagyan natin ng brasa sa loob. Hanggang sa mapuno lang po siya. Yan. Hanggang sa malubricant po yung boom bearing. Kasi, ang totoo lang naman po yung nagpapatagal sa buhay ng bearing is grasa lang dito talaga. Kumbaga, pagka naubusan niya ng grasa, doon po siya magsisimulang masira. Kasi meron ng friction na nagaganap dyan, magbabakal sa bakal po. Kung wala pong sasalun ng init sa kiskisa nila. Kung sobra naman po, pwede nyo tanggalin yan. Tapos balik nyo lang po yung pinaka-cover.
Yan. Ibabalik naman po yan. Balik mo lang yung cover. Yan. Tapos yung mga excess na grasa, pwede yung tanggalin yan. Para hindi kumalat yung sa loob ng CVT natin. Balik lang natin itong circling. Yun. Okay na po. Yes. Magitik. Pagka magkakabit tayo na cover, make sure na lagyan natin itong part ng dawit, yung pinaka ng dawit. Kasi kadalasan hindi na pinakalawang dyan. Kaya nahihirapan tayong bunutin. Kahit ang lang, lagyan natin siya. Para kung sakaling kalawa naman yung dawit, hindi mahirap ang dawit. So ayan mga ka-sniper, binabalik na ni Arnel yung cover ng ating CVT. Para make sure pag nagkalas kayo, mas maganda, may lagayan kayong ganun. Para lahat ng screw at yung mga parts na tatanggalin nyo ay magkakasama sila. Para hindi po nagkakaiwala, iwasan po yung magka-mistakes yung mga bilis sa atin. Alright mga ka-sniper, so ayan kung makikita nyo, tama nga yung sinabi nating auto, 19,985 oras 3:40. Arnel at si dito, pinautot natin kanina si Arvin. Ayan. Pinsan ko ayan, si Dale. Nanood siya. So paano mga ka-sniper, yan muna.